Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng puto cheese na no milk saka no egg. Special request po ito. Gagamit ako dito ng 4 cups ng all-purpose flour saka 2 cups ng sugar. Pwede mo namang i-less ang sugar kung hindi ka masyadong mahilig sa matamis. Then 4 tablespoon ng baking powder. Calumet po yung brand ng baking powder na ginagamit ko. Kasi yun po yung subok ko na maganda ang alsa sa paggawa ng puto. Din haluin natin itong mga dry ingredients natin. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng water. So, ito pong water na to, kung pwede naman kayo sa milk, hindi kayo bawal sa milk, pwede nyo tong i-replace ng milk, fresh milk or evap. So, bali 3 cups muna ng water yung nilagay natin kasi kapag itinotodo ko na yung 4 cups, mas nahihirapan po akong maghalo. Kaya 3 cups muna, mamaya pag nahalo na itong una na tubig, saka natin dadagdagan. Haluin muna natin. Bawal pong ma-overmix ang mga puto pero ayan po, medyo mabilis lang siyang tingnan sa video kasi naka-fast forward po yan. Parang dinagdagan ko yung speed. Pero po, hinay-hinay lang ang paghalo ko niyan. So, idagdag ko na po yung pang 4th cup ng water. So, ito po bagay ito sa may mga allergy sa itlog, allergy sa gatas. Kaya po ito po ay special request. Wala talaga siyang egg at wala siyang milk. Pero napakaganda rin naman po ng nito, ng itsura. Yan, yung nilagay ko po ay 10 tablespoon ng vegetable oil. Hindi mo po yan pwedeng i-replace ng melted margarine or melted butter kung gusto mo pong ma-achieve yung puto cheese na puting-puti na kagaya po ng finished product natin. Kasi magiging dilaw pagka ini-replace natin yan ng melted margarine. Ayan, okay na yung ating mixture. Maglagay naman tayo sa mga puto molder. Yung mga puto molder ko po ay hindi ko po yan ginigrease ng oil kasi meron na tayong inilagay na oil na kasama ng mixture natin. Kaya okay na yan. So habang ginagawa po natin to, magpakulo na ng tubig sa steamer kasi para pagkatapos ay maisasalang na natin kaagad. Bago po inilalagay yung puto sa steamer, kailangan kulong-kulo na po yung tubig. So, kung mapapansin nyo, halos pinupuno ko po yung mga puto molder kasi ito pong medium size kapag inilagay lang natin ay 3/4. Ito pong puto molder ko kasi parang itong pagka-medium niya ay maliit. Kaya po halos pinupuno ko siya basta yung sa tansya ko na hindi siya aapaw kapag umalsa siya mamaya. Ayan, hindi po natin isasabay yung cheese kasi ang gamit ko po ngayon ay Eden cheese. Kapag isinabay natin yung Eden cheese ay mami-melt siya at hindi na siya mamaya magiging visible. Kaya steam po natin ito ng 10 minutes. Then after 10 minutes, saka po natin ilalagay yung cheese. Tapos isasalang ulit ng 1 to 2 minutes. So, yung takip po ay binalot ko yan ng tela. So, after 10 minutes ay maglalagay na tayo ng mga cheese na in-slice ko na po yan kanina. Maninipis lang, saka maliliit lang syempre. Kasi pag nilakihan mo yan at kapag pang negosyo ay baka malugi ka. Kasi medyo mahal na ngayon. Nagtaas na talaga ngayon yung mga cheese. Kung dati parang 49 pesos lang ang Eden cheese, ngayon 60 plus na po. Kaya ayan, adjust tayo sa size ng mga pag-slice natin ng cheese. So after po niyan, isasalang ko siya ng 1 to 2 minutes. Para po gusto ko yung medyo melt yung cheese pero hindi siya totally melted. Ganyan. So ngayon, ito na po yung ating finished product. Napakaganda po niyan. At talaga namang
perfect na perfect po ang alsa. Ayan, tingnan nyo. Napakaputi at perfect na perfect yung pagkakaalsa niya. Ayan, wala ring natitira sa molder kapag tinanggal natin. Napakakinis ng molder. Ayan, oh, ang ganda po ng alsa ng puto. So, kapag po gagayahin nyo tong recipe na to, make sure po na ang mixture nyo ay mapapakinis nyo kagaya ng pag-mimix ko kanina para parehas po tayo ng kalabasan ng puto. Kasi pag hindi mo po yun magagaya, pwedeng magkaiba yung resulta ng puto natin. 'Di ba? Kahit parehong ingredients yung ginamit, kapag iba yung pagkakahalo mo, magiging iba pa rin po yung natin, yung resulta natin. So, ito yung unang salang natin. Ayan, kung titingnan nyo, perfect na perfect at napakaganda po talaga ng ating puto. So, dahil 1/2 po ang ginamit natin, 1/2 kilo, nakagawa po ako dito ng 50 pieces na ganyan po kaganda na mga puto.